Bahagi lamang tayo ng malawak at matandang mundong ito. Isang mundong umiral na bago pa tayo ipanganak at magpapatuloy kahit tayo ay mawala. Ang tao ay madalas maghangad ng mga bagay na inaakala niyang magbibigay ng ganap na tagumpay o kaligayahan, ngunit sa katotohanan, ang mga ito ay kadalasang mga anino lamang ng ating mga pagnanasa. Sa ating paghahabol sa mga ideyang ito, nakakalimutan nating ang buhay ay may sariling hangganan at sukat na hindi dapat lampasan ng walang kapalit. Ang karunungan ay hindi lamang nasusukat sa taas ng ating narating, kundi sa lalim ng ating pagkilala sa sariling limitasyon. Sapagkat ang taong hindi marunong makontento ay tila isang manlalakbay na walang destinasyon, patuloy na naglalakad, ngunit hindi kailanman nakarerating sa tunay na kapayapaan. Ang paghahangad ng labis ay unti-unting sumisira sa balanse ng ating pagkatao, sapagkat ang anumang sobra ay nagiging puwersang nagtutulak sa tao palayo sa kabutihan at palapit sa pagkasira. Sa pilosopiya ng buhay, may isang tahimik na paalala, ang labis ay hindi tanda ng kalayaan kundi ng pagkawala ng kontrol. Kapag ang tao ay pinamunuan ng kanyang pagnanasa, ang kanyang isip ay nagiging alipin ng mga bagay na dati niyang pinaghaharian. Doon nagsisimula ang pagguho ng kanyang dignidad at paggalang sa sarili. Ngunit ang pinakamabigat na katotohanan ay ito, ang tunay na kalaban ng tao ay hindi ang mundo, hindi ang kapwa, at hindi ang mga hadlang na nakikita sa labas. Ang tunay na kalaban ay ang sariling kagustuhan, ang mga lihim na pagnanasa na humuhubog sa ating mga desisyon. Ito ang tahimik na puwersa na naglalagay sa atin sa mga landas na puno ng tukso at mahihirap na pagpili. Kaya marahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkamit ng lahat ng nais ng puso. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang pamahalaan ang sarili, ang pag-unawa kung kailan sapat na ang sapat, at ang pagpili ng landas na nagpapanatili ng ating dangal at kapayapaan ng loob. Sa huli, ang taong marunong maglagay ng hangganan sa kanyang pagnanasa ay ang taong tunay na malaya, sapagkat hindi na siya alipin ng kanyang sariling kagustuhan, kundi isang nilalang na may ganap na pag-unawa sa kanyang lugar sa mundong ito.